Amagat, ang araw na pumila ang mundo sa Pilipinas. Nang biglang putulin ng Amerika ang kanilang 20 taong kasunduan sa Europa, nagimbal ang buong mundo. Gusto nilang makinabang sa proteksyon ng Amerika nang hindi nagbabayad at nagpapadala ng sariling tropa. Kung wala kami, walang magagawa ang Europa. Ipapakita namin sa kanila kung ano ang tunay na sakuna. Iyon ang inaasahan ng Administrasyong Trump. Inakala nilang kahit nahayagang hiyain ang mga lider ng Europa at ipasa sa kanila ang responsibilidad sa Israel at gitnang silangan, sa huli ay babalik din sila sa yakap ng Amerika. Ngunit kakaiba ang naging tugon ng Europa. Ang punong ministro ng Italia ay nagbanta na sila ang unang aatras sa kasunduang pandepensa. Maging ang Britanya at Pransya ay tumanggi sa mga operasyon ng Amerika. At hindi lamang sa Europa nangyayari ang paglayo sa Amerika. Maging ang mga kaalyado nito sa gitnang silangan ay nagsimulang itakwil ang mga produktong Amerikano at humanap ng kapalit. Ang bansang pinipilahan nila ay ang Republika ng Pilipinas. Bakit sa dinami-dami ng bansa, ang Pilipinas, at hindi ang Amerika na dating nagdomina sa mundo ang kanilang unang nilapitan? Ang dahilan kung bakit napipilitang pumila ang bawat bansa sa maliit na islang ito, isang katotohanang hindi inaasahan ng sinuman, ay ilalantad natin ngayon. Sir, kailangan po kayo sa situation room ngayon na emergency meeting. Nang ibaba ko ang telepono, sandaling natigilan ang aking kamay. Sa loob ng 35 taon sa serbisyo, hindi na mabilang ang mga madaling araw na tawag na tulad nito. Kapag may krisis sa gitnang silangan, kapag nanganganib ang alyansa sa Europa, o kapag may ulat ng papalapit na missile, ngunit iba ang tinig na narinig ko ngayon. Ang boses na dati kalmado at profesional ay may bigat, tila may bumabara sa lalamunan. Habang isinusuot ko ang aking jacket, parang may pabigat na bakal sa aking dibdib. Ang hangin sa loob ng Washington Underground Security Situation Room ay laging malamig at tuyo. Ang ilaw mula sa fluorescent lamps ay matalim na tumatama sa conference table. At ang mga pader ay puno ng mga mapa ng mundo at real-time na monitor. Sa daan-daang beses na pagpasok ko roon sa loob ng 35 taon, kaya ko nang iguhit ang itsura nito kahit nakapikit. Ngunit sa araw na iyon, pagbukas ko ng pinto, ibang-iba ang hangin na sumalubong sa akin, mabigat. Ang mga mukha ng mga taong nakaupo sa paligid ng mesa ay seryoso. Ang admiral ng Navy ay nakayuko at walang imik, habang ang analyst mula sa CIA ay nanginginig ang mga mata, hawak pa rin ang mga dokumento. Ang makita ang mga veteranong may 20 taong karanasan na ganito ang itsura ay mas matinding babala kaysa sa anumang salita. Lumabas ang unang headline sa malaking screen. Britain declares non-participation in US LED Hormuz Strait Operation. Nang makita ko ang mga salitang iyon, gusto kong mapangisi. Isang reflex na hinubog ng 35 taong karanasan. Hindi ito ang unang beses na nagkunwaring tatalikod ang Britanya sa Amerika. Ang Europa ay laging maingay, ngunit sa sandaling umungol ang Russia, babalik at hahawak muli sa kamay ng Amerika, lalo na ang Britanya. Sa dami ng ugnayan espesyal na relasyon, pagbabahagi ng intelligence, magkasanib na pagsasanay imposibleng basta na lang maputol iyon, sigurado ako. Ngunit nang lumabas ang ikalawang headline, nagsimulang maglaho ang ngiti sa aking mga labi. France, Germany to push for independent European Security Conference, excluding US. At ang pangatlo, key Middle Eastern nations begin contacting alternative supply chains, moving away from US. Hinila ko ang aking upuan at sa unang pagkakataon, pinagsama-sama ko ang tatlong pangungusap sa aking isipan, Britanya, Pransya at Alemanya sabay-sabay, at pati ang gitnang silangan. Ipinaliwanag ng conference head na ilang linggo na ang nakalipas, sa isang pribadong summit, nagbitiw ng matatalas na salita ang Pangulo ng Amerika sa mga lider ng Europa. Ginamit niya mismo ang mga katagang mga bansang nakikinabang sa seguridad na binabayaran ng Amerika. Sinabi rin niyang dapat makibahagi ang Europa sa gastos ng pagtatanggol sa Israel at pagkontrol sa Hormuz Strait. Ang German Chancellor ay nanigas ang mukha at hindi nakapagsalita, habang ang kinatawan ng Pransya ay hayagang nag-walk out. Maging sa delegasyon ng Britanya, narinig ang mga bulong-bulungan, hindi na tayo tinitingnan ng Amerika bilang partner, kundi bilang subcontractor. Kahit na narinig ko iyon, nanatili ang aking paniniwala. Sa huli, kapag lumaki ang banta ng Russia, babalik din ang Europa sa Amerika. Laging ganoon, mangyayari ulit ito. Ngunit ang paniniwalang iyon ay unti-unting nayanig sa mga sumunod na ulat.
Dahil sa agresibong aksyon ng Israel, mabilis na kumalat ang sentimentong anti-Amerikano sa Europa, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi na ito simpleng mga protesta. Maraming gobyerno sa Europa ang nagsimulang hayagang tumuligsa sa mga patakaran ng Amerika. Lalo na nang madamay ang issue sa Israel, ang mismong pundasyon ng alyansa ay nagsimulang mag-ingay at gumuho. Sumunod na tumayo ang isang naval strategist. Itinuro niya ang data ng deployment ng mga barko sa screen at nagsalita ng mahinahon ngunit malinaw, magiging prangka ako. Kahit na gustuhin nating magpadala ng mas maraming barko sa Hormuz, wala tayong maipapadala. Biglang tumahimik ang silid. Ipinaliwanag niya na ang pinakabagong frigate program ng Amerika ay naantala na ng mahigit 3 taon. Dahil sa kakulangan ng mga bihasang manggagawa sa shipyard at papataas na gastos sa maintenance, lubhang nabawasan ang aming kakayahang magtagal sa isang mahabang labanan. Idinagdag pa na ang aming mga bala ay halos maubos na matapos ang suportang ibinigay sa Ukraine. Sa sandaling iyon, unang beses kong naramdaman ang isang hindi komportabling takot. Posible kayang mas mahina na kami kaysa sa inaakala namin? Pero gusto ko pa ring maniwala. Walang ibang bansa ang kayang magpanatili ng kaayusan sa mundo maliban sa Amerika. Ngunit sa huling bahagi ng pulong, dumating ang tunay na pasabog. Inilapag ng CIA analyst ang huling ulat sa mesa. Ang pamagat, the new winner in the European rearmament market. Inaasahan kong mga pangalan tulad ng Rheinmetall ng Alemanya o Thales ng Pransya ang makikita ko. Ngunit pagbukas ko ng unang pahina, isang pangalan ng bansa na hindi ko inaasahan ang sumalubong sa aking mga mata, Republika ng Pilipinas. Agad akong nag-angat ng tingin at luminga-linga sa silid. Umaasang may tumatawa, ngunit wala. Seryosong binubuklat ng Admiral ng Navy at ng mga executive mula sa defense industry ang ulat, tinitingnan ang data ng production capacity ng Pilipinas. Nakasulat sa ulat, sa kasalukuyan, sa lahat ng bansang demokratiko, ang Pilipinas lamang ang may kakayahang mag-produce ng mga tangke, self-propelled howitzer, barko, at bala sa bilis na katumbas ng panahon ng digmaan. Nais ng Europa na bawasan ang pag-asa sa mga produktong Amerikano, ngunit hindi kayang tugunan ng sarili nilang industriya ang mga deadline. Ang tanging praktikal na alternatibo ay ang Pilipinas. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Sa pangatlong pagbasa, naramdaman kong bahagyang nanlamig ang dulo ng aking mga daliri. Hindi ito galit o simpleng pagkagulat. Isang halo ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya at pagkabalisa. Pagkatapos ng pulong, nagtungo ako sa lounge ng isang hotel malapit sa Washington. 6:00 pa lang ng umaga pero alam kong hindi ako makakatulog. Habang nakatingin sa labas ng bintana, may pamilyar na mukha akong nakita. Isang diplomat na Pilipino na nakasalamuha ko sa isang international security forum ilang buwan na ang nakalipas. Tahimik siyang nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Dala ang aking tasa ng kape, lumapit ako. Sa totoo lang, gusto ko siyang subukan. Gusto kong kumpirmahin ang aking paniniwala na ang Pilipinas ay isang masipag na manufacturer at ang Amerika ang nagtatakda ng kaayusan sa mundo. Magaling talaga kayong gumawa ng armas, ano? Pero hindi pa sapat iyan para baguhin ang kaayusan ng mundo, hindi ba? Ibinaba niya ang dyaryo at dahan-dahan akong tiningnan. Hindi siya nagmadali. Ang kaayusan ay hindi nililikha ng pinakamalakas na bansa. Ito ay itinatag ng bansang hindi nahuhuli, ng bansang tumutupad sa kanyang mga pangako. Mababa at kalmado ang kanyang boses, ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Paglabas ko ng lounge, sinabi ko sa sarili ko, ang Pilipinas ay magaling lang gumawa ng produkto, hanggang doon lang sila. Pagbalik sa aking silid, hindi ako makatulog. Muli kong binuksan ang aking laptop at ang ulat. Buwan ng produksyon ng Tamaraw, self-propelled howitzer. Taunang delivery ng Haribon main battle tank. Porsyento ng pagtupad sa kontrata sa Poland. Tila tinititigan ako ng mga numero. Gusto kong isara, pero hindi ko magawa. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang tingin ko sa Pilipinas ay isang bansa lang na magaling gumawa ng armas. Ngunit sa madaling araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula akong magduda kung tama ba ang aking paniniwala. Ilang araw ang lumipas, binigyan ako ng isang lihim na misyon, personal na alamin ang tunay na saloobin ng aming mga kaalyado sa Europa. Tinanggap ko ang misyon na may kumpiyansa. Sa isip ko, kapag nakita ko na mismo, makukumpirma kong muli na walang magagawa ang Europa kung wala ang Amerika. Ang una kong destinasyon ay Brussels. Pagdating pa lang sa airport, ramdam ko na ang kakaibang tensyon.
Ang mga malalaking news screen sa airport ay iisa ang ibinabalita. European Security Without America, a new defense order, securing alternative supply chains. Inakala ko noong una na isa lamang itong palabas ng mga politiko sa Europa para sa negosasyon. Sa loob ng dekada, nasaksihan ko na ang paulit-ulit na eksena. Mag-iingay sila sa umpisa, pero sa oras na pirmahan na ang kontrata, sa Amerika pa rin sila babalik. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga opisyal ng depensa sa Brussels ay hindi pang-arte. Seryoso sila. Hayagan ng sinasabi sa loob ng Europa na hindi na sila maaaring magsakripisyo para sa mga estratehiya ng Amerika at Israel. Hindi na ito isang political slogan, kundi isang tunay na sentimiento sa mga gumagawa ng desisyon. Mula Brussels, lumipad ako patungong London para sa isang pribadong hapunan kasama ang isang mataas na opisyal ng British Ministry of Defense. Pumasok ako sa pag-aakalang makukumbinsi ko siyang sa Amerika pa rin papanig ang Britanya. Iba dapat ang Britanya. Mayroon kaming special relationship, isang alyansa sa pagbabahagi ng impormasyon. Sinubukan ko siyang bigyan ng kaunting pressure. Kaya bang balikatin ng Britanya mag-isa ang operasyon sa Hormuz? Sa tingin ninyo, handa bang tanggapin ng mga British taxpayer ang gastos at panganib na kaakibat nito? Ibinaba ng opisyal na British ang kanyang tinidor at sumagot ng malamig. Hindi ito tanong kung kaya naming balikatin. Ang tanong ay kung gusto pa naming balikatin ang mga sakripisyong hinihingi ng Amerika. Nagpatuloy siya. Ang Amerika ay patuloy na pumipilit sa Europa na suportahan ang mga pulisiya nito sa Israel. Dahil dito, sumabog ang galit sa loob ng Europa. Ang British Navy ay sabay-sabay na kinakapos sa barko, budget at tauhan. At ang huli niyang sinabi, hindi na kami tinitingnan ng Amerika bilang partner, kundi bilang isang kasangkapan para paghati-hatian ang gastusin. Hanggat hindi nagbabago ang pananaw na iyan, mapipilitan kaming humanap ng ibang landas. Sa unang pagkakataon, naisip ko, hindi ko inaasahan na pati ang Britanya ay ganito. Sandali akong nagalit, pero mas malalim pa sa galit ang naramdaman ko. Hindi galit ang Britanya. Pagod na sila, pagod na pagod. Sa loob ng sasakyan pabalik, pinag-isipan ko ang pagkakaiba ng dalawa habang nakatingin sa mga kalsada ng London. Ang isang kaalyadong galit ay babalik. Ngunit ang isang kaalyadong pagod na ay hahanap ng ibang daan. Kinabukasan, sa Berlin, mas praktikal at malamig ang pananalita ng opisyal ng German Ministry of Defense. Kung patuloy naming gagamitin ang mga armas ng Amerika, masyadong hindi stable ang maintenance costs at supply ng piyesa. Sa tuwing nagbabago ang politika sa Amerika, nayayanig din ang supply chain. Kailangan namin ng isang partner na maaasahan. Sa Paris, mas lantarang ipinakita ang kanilang saloobin. Tinitingnan ng Amerika ang mga kaalyado nito hindi bilang partner, kundi bilang mga basalyo. Kailangan nating baguhin ang relasyong iyan. Sa inis, idiniin ko ang aking kamay sa mesa. Kung ganoon, anong armas ang gagamitin ninyo laban sa Russia? Kailan ba tumupad sa deadline ang sarili ninyong mga defense company? Sa sandaling iyon, walang imik na tumayo ang isang general na Pranses. Kumuha ng isang folder mula sa cabinet at inilapag ito sa mesa. Nakita ko ang unang pahina. Mga larawan ng Tamaraw, self-propelled howitzer, Haribon main battle tank at isang Philippine-made frigate. Natigilan ako. Kalmadong nagpatuloy ang general. Kailangan naming mabuhay nang wala ang Amerika. Ang mga gawa sa Europa ay masyadong mabagal at mahal. Ang mga gawa sa Amerika ay may kasamang political risk. Ang kailangan namin ngayon ay bilis ng delivery at dami ng produksyon. Ang tanging bansa na kayang ibigay ang dalawang iyon ay ang bansang nasa folder na ito. Wala akong naisagot. Pilit kong hinanap sa isip ko ang mga salita para tumutol, ngunit sa harap ng mga numero, walang silbi ang lohika. Makalipas ang 2 araw, isang pribadong Middle East Security Conference ang ginanap sa London. Dumalo ang mga kinatawan mula sa Saudi Arabia, UAE at Qatar. Sinubukan kong idiin na ang Amerika pa rin ang sentro ng seguridad sa karagatan ng Gitnang Silangan. Alam nila iyon. Alam nilang walang ibang bansa ang kayang pantayan ang lakas ng isang US Aircraft Carrier Strike Group. Ngunit isang tagapayo mula sa isang royal family sa Gitnang Silangan ang nagsabi ng hindi inaasahan. Sa Amerika, kapag nagbago ang eleksyon, nagbabago rin ang pulisiya. Ang pakikitungo nila sa amin ay nagbabago depende kung sino ang nakaupo sa pwesto. Sa kabilang banda, ang Pilipinas, kapag pumasok sa isang kontrata, siguradong tutuparin nila ito sa tamang oras. Walang kasamang pangaral sa politika.
At kasama pa ang technology transfer na kailangan namin. Idinagdag ng isa pa, hindi kami naghahanap ng pinakamalakas na bansa. Ang hinahanap namin ay isang bansang mapagkakatiwalaan. Nagulat ako. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay mas pinapahalagahan na ngayon ang pagiging maaasahan at kapasidad sa industriya ng Pilipinas kaysa sa lakas militar ng Amerika. Ito ay isang senyales na may isang malaking bagay na nagbago na. Pagkatapos ng pulong, sa lobby ng hotel, muli kong nakasalubong ang diplomat na Pilipino. Ako na ang unang lumapit, hindi na para subukan siya. Ano ba ang wala sa inyo? Tanong ko. Sandali siyang nag-isip. Marami rin kaming kakulangan. Pero mayroon kami ng dalawang bagay na pinakakailangan ng mundo ngayon. Produksyon na hindi nahuhuli at isang supply chain na hindi nang iiwan. Wala akong masabi. Gusto kong tumutol pero walang lohika na lumalabas sa aking isipan. Nang gabing iyon, matagal kong pinagmasdan ang umuulan sa mga kalsada ng London mula sa bintana ng aking hotel. Naisip ko, dinomina ng Amerika ang mundo. Ngunit ang Pilipinas ay nagiging isang bansang sinasandalan ng mundo. Magkatunog, ngunit magkaiba ang kahulugan. Ang isang dominanteng bansa ay pumipilit sa iba na sumunod gamit ang lakas. Ang isang bansang sinasandalan ay inaakit ang iba na lumapit dahil sa tiwala. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinimulan kong pag-isipan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibang iyon. 3 araw matapos akong bumalik sa Washington mula sa Europa, ipinatawag ako sa isa pang kagyat na strategic meeting. Ang paksa ay nakasulat sa isang linya, Evaluation of Potential Dependence on Philippine Defense Industry. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pamagat na iyon. Ang mismong ideya na kailangan ng Amerika ng tulong mula sa Pilipinas ay salungat sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 35 taon. Pagpasok ko sa silid, umaasa akong matatapos agad ang pulong. Ngunit mabibigat ang mukha ng mga nakaupo mga general ng Navy, executives ng defense industry, intelligence analysts. Lahat sila ay nakatingin sa mga dokumento na para bang alam na nila ang isang mahirap na katotohanan pero ayaw nilang maging unang magsabi nito. Nagsimula ang ulat. Ang pinakabagong frigate construction program ng Amerika ay naantala na ng mahigit 3 taon. Naputol ang supply chain ng mga mahahalagang piyesa at patuloy na umaalis ang mga bihasang manggagawa sa shipyard. Ang linya ng produksyon ng tangke ay bumagal dahil sa mga lumang kagamitan at kakulangan sa puhunan, at ang imbak ng bala ay nasa pinakamababang antas matapos ang suporta sa Ukraine. Habang inilalatag ang mga numero, lalong bumibigat ang hangin sa silid. Isang admiral ang dahan-dahang tumayo. Magiging prangka ako, aniya sa mababa ngunit matatag na boses. Kung sasabak tayo sa digmaan ngayon, wala tayong kapasidad sa produksyon para ipagpatuloy ito. Natahimik ang lahat. Hindi iyon isang simpleng babala. Iyon ang sandali kung saan ang isang aktibong admiral ng pinakamalakas na militar sa mundo ay hayagang kinuwestiyon ang kakayahan ng sariling bansa na magtagal sa isang digmaan. Sa katahimikang iyon, naramdaman ko sa buong katawan ko, hindi lang sa isip, ang tunay na lamat sa military-industrial complex ng Amerika. Pagkatapos ng pulong, habang paalis na ang iba, nanatili ako sa aking upuan. Isang espesyal na utos ang ibinigay sa akin ng mga opisyal mula sa White House at Pentagon. Personal na siyasatin ang kapasidad ng produksyon ng depensa ng Pilipinas at magsumite ng isang detalyadong ulat. Sa totoo lang, nainis ako. Bakit kailangan kong pumunta sa Pilipinas para lang tingnan ang mga pabrika nila? Ngunit desidido na ang utos. Kahit sa loob ng eroplano, pilit kong minamaliit ang Pilipinas. Mabilis lang siguro silang mag-assemble. Ang pinaka-core na teknolohiya ay galing pa rin sa Amerika. Gaano man kabilis ang kanilang paggawa, mga piyesa pa rin sila sa isang sistemang dinisenyo ng Amerika. Inulit-ulit ko ito sa aking isip para mapanatag ang sarili ko. Ngunit ang US Military Attaché na sumalubong sa akin sa Ninoy Aquino International Airport ay nagsabi, magbabago ang isip ninyo kapag nakita ninyo mismo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumimo sa akin. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo sa isang malaking defense production complex sa Bataan. Habang nasa expressway, tanaw mula sa bintana ang tila walang katapusang hanay ng mga malalapad na pabrika. Kahit nakikita ko na ang laki, pilit kong isinara ang aking isipan. Hindi dahil malaki ay magaling na, sabi ko sa sarili. Ngunit pagpasok pa lang sa gate, iba na ang pakiramdam. Naglalakihang mga gusali at mga crane na walang tigil sa paggalaw. Pagpasok sa loob ng pabrika, ang tunog ang unang bumalot sa akin.
Ang matinis na tunog ng bakal sa bakal, ang pagsabog ng welding sparks, ang mabigat na ugong ng mga dambuhalang crane. Sa gitna ng lahat ng ito, ang ritmo ng daan-daang manggagawa. Ang unang eksenang nakita ko ay 12-dosenang mga chassis ng Tamaraw self-propelled howitzer na tuloy-tuloy na dumadaloy sa production line, bawat isa'y nasa iba't ibang yugto ng assembly. Walang hinto, mula sa isang istasyon patungo sa susunod. Matagal ko itong pinanood ng walang imik. Ang dami ng nagagawa nila sa loob ng ilang buwan ay aabuti ng ilang taon sa Amerika. Isang Pilipinong inhinyero ang kalmadong nagpaliwanag. Kung tataas ang demand, kaya naming mag-operate ng 24/7 sa 3 shift. Ang production line mismo ay dinisenyo para diyan. Ang totoo, hindi pa namin alam kung ano ang maximum output ng pabrikang ito dahil hindi pa namin ito nagamit ng todo. Ang huling pangungusap ay tumatak sa aking isipan. Hindi pa nagagamit ng todo. Gusto kong tumutol. Kung ganyan kabilis, hindi ba't bumababa ang kalidad? Kapag binilisan ang produksyon, laging may isinasakripisyo. Walang pagbabago sa ekspresyon ng inhinyero. Dinala niya ako sa isang data review room. Ipinakita niya sa akin ang mga resulta ng live fire tests, operational rates sa Poland at Estonia, data ng field failure, repair times, at compatibility ng mga piyesa. Sa bawat kategorya, hindi nahuhuli ang mga kagamitang Pilipino sa mga katapat nito mula sa Europa o Amerika. Sa katunayan, sa ilang mga aspeto, mas mataas pa ang kanilang mga numero. Sa harap ng data, wala akong masabi, walang lugar ang pride sa harap ng mga numero. Matapos ang factory tour, matagal akong hindi nakapagsalita. Sinilip din namin ang shipyard at ang laki ng mga barkong sabay-sabay na ginagawa ay nasa ibang antas kumpara sa mga shipyard sa Amerika. Mga welding lines na hindi namamatay ang ilaw, mga trabahong hindi tumitigil kahit gabi, mga dry dock na mabilis mapuno. Ito ay isang malaking kaibahan sa mga bakanting dry dock na nakita ko sa Amerika. Nang gabing iyon, nagkaroon ng mainitang debate sa pagitan ko at ng mga kasama kong opisyal mula sa US defense industry. Giit ng ilan, kung aasa tayo sa Pilipinas, lalong babagsak ang manufacturing ng Amerika. Pagpapalakas sa kanila ay paghuhukay sa sarili nating libingan. Ngunit isang dating opisyal ng militar ang humampas sa mesa. Hindi ito ang oras para sa pride. Ang kailangan natin ngayon ay hindi kagamitang may tatak na Made in USA, kundi mga gamit na talagang aabot sa larangan ng digmaan. Ang Pilipinas, kahit papaano, nagde-deliver ng mga tangke at bala sa petsang ipinangako nila. Tayo ba? Kaya ba natin iyon? Walang nakasagot agad. Sa gitna ng katahimikan, isang strategist ang naglabas ng 2 litrato. Ang isa ay isang malaki at bakanting dry dock sa isang US East Coast shipyard. Ang isa naman ay ang tanawin ng isang shipyard sa Pilipinas na siksikan sa mga barkong ginagawa. Magkasing laki ang espasyo, ngunit magkaibang mundo ang ipinapakita. Matagal kong tinitigan ang mga litrato at sa unang pagkakataon pumasok sa isip ko ang tanong, bakit tayo umabot sa ganito? Kinagabihan, muli kong nakausap ang diplomat na Pilipino sa isang tahimik na restaurant sa Maynila, mas matalas na ang aking tono. Hindi maalis sa isip ko ang mga nakita ko sa pabrika at kailangan ko ng mapagbubuntunan ng pagkadismaya. Paano ninyo napanatili ang ganitong kapasidad sa produksyon? Ang bagay na nawala na sa Europa at Amerika, bakit kayo lang ang mayroon? Ibinaba niya ang kanyang mga kubyertos. Dahil wala kaming luho na mawala ito, sagot niya matapos ang ilang sandali. Ang Pilipinas ay laging nasa isang posisyon kung saan hindi kami maaaring umasa sa iba para ipagtanggol kami. Kaya natutunan naming gumawa para sa aming sarili, protektahan ang aming sarili at mabuhay sa sarili naming paraan. Marahil, ang desperasyong iyon ang humubog sa kung ano kami ngayon. Habang pinakikinggan ko siya, isang kakaibang damdamin ang namuo sa akin. Ang Amerika, dahil sa sobrang lakas, ay naging kampante. Ang Pilipinas, dahil sa dati kahinaan, ay walang tigil na nagpalakas. Ang kalakasan ay nagbunga ng pagiging kampante. Ang kahinaan ay nagbunga ng desperasyon. At ang desperasyong iyon, sa huli, ang lumikha ng pinakamatibay na kakayahan. Pagkatapos ng hapunan, mag-isa akong pumunta sa isang lugar kung saan tanaw ang mga pabrika. Gabi na, ngunit ang mga ilaw sa industrial zone ng Bataan ay hindi namatay. Tila isang konstelasyon ng mga bituin sa lupa. Naisip ko, ganito siguro ang itsura ng isang bansa bago ang digmaan. Tahimik kong binulong sa sarili. Kami ay isang imperyo
ang Pilipinas ay isang nakaligtas at doon ko napagtanto, hindi iyon isang simpleng paghahambing. Ang isang imperyo ay babagsak balang araw. Ngunit ang isang nakaligtas ay mananatili hanggang sa huli. Pagbalik ko sa Washington, bago pa man ako makapagsumite ng aking ulat, nagsimula na ang matinding pagtutol mula sa US defense industry. Sa isang pribadong pagpupulong, iisa ang kanilang sinisigaw. Kung aasa tayo sa Pilipinas, babagsak ang pamumuno ng Amerika sa industriya ng depensa. Kung hindi natin ito pipigilan ngayon, sa loob ng 10 taon ay huli na ang lahat. Ang pagsuplay ng armas sa mga kaalyado ay dapat manatili sa mga kumpanyang Amerikano. Isyu ito ng soberanya, hindi lang ekonomiya. May mga lobbyist na direktang lumapit sa akin. Pakisulat sa iyong ulat na bagamat mura ang mga gawa ng Pilipinas, hindi nito mapapantayan ang mga kagamitang Amerikano sa isang high-tech na labanan. Habang pinakikinggan ko sila, may bahagi sa akin na sumasang-ayon. Mabilis nga ang Pilipinas, ngunit kulang pa sila sa kasaysayan at karanasan para pamunuan ang kaayusan ng mundo. Ang Amerika, kahit mayayanig, ay babalik pa rin sa sentro. Kumapit ako sa paniniwalang iyon at masigasig na hinanap ang mga kahinaan ng industriya ng Pilipinas. Pumunta ako sa Europa at kinausap ang mga opisyal ng defense companies sa Alemanya at Pransya. Pareho ang kanilang sinabi. Mura ang mga armas ng Pilipinas, pero hindi ito akma sa aming Advanced Battlefield Integration Systems. Ang kanilang lakas ay sa assembly at production, pero ang core technology ay galing pa rin sa Amerika at Europa. Hindi garantisado ng mabilis na produksyon ang sustainability sa isang mahabang digmaan. Sandali akong nakahinga ng maluwag. Tama, may limitasyon din sila. Ngunit ang realidad ay iba. Habang sinasabi nila ang mga kahinaan ng Pilipinas, ang mga mismong opisyal na ito ay nakikipagnegosasyon sa mga kumpanyang Pilipino, hindi sa mga kapwa nila Europeo. Ang dahilan ay laging iisa. Kailangan namin ng armas na mahahawakan namin sa loob ng 2 taon, hindi isang armas na matatapos pagkatapos ng 10 taon. Sa harap ng simpleng pangungusap na iyon, lahat ng komplikadong argumento ay nawawalan ng saysay. Lalo akong naguluhan. Sa mga panahong iyon, muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil sa agresibong operasyon ng Israel, dumami ang mga nasasawing sibilyan at naging laman ng balita ang paglabag sa mga international protocol. Hindi na kayang manahimik ng Europa, sunod-sunod na nagpahayag ng pagtutol ang Pransya, Alemanya, Espanya at Ireland sa pulisiya ng Amerika at Israel. Ito ang huling pako sa ataol ng lamat na sa alyansa. Sa isang pribadong pulong diplomatiko sa Europa, sinubukan kong magpaliwanag. Paano ninyo haharapin ang banta ng Russia? Sino ang magbabantay sa gitnang silangan? Kung aatras ang Amerika, handa ba ang Europa na punan ang puwang na iyon? Isang diplomat mula sa Europa ang tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi kami prinotektahan ng Amerika. Nagpadala lang sila sa amin ng bill. Huminto siya sandali at idinagdag. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay nagpadala ng kontrata. Ang isang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bill at kontrata ang nagbabago sa wika ng aming alyansa. Ang Amerika ay naniningil, ang Pilipinas ay nangangako. At sa wakas, nagsimula kong maintindihan kung bakit napakalaki ng epekto ng pagkakaibang iyon. Bilang huling pagtatangka, nakipagpulong ako sa isang opisyal ng militar sa Poland. Inusisa ko ang lahat maintenance costs, compatibility ng bala, stability ng supply ng piyesa para sa mga K2 tanks at K9 howitzers na galing sa Pilipinas. Napangiti ang general na Polish. Tinanong din namin ang lahat ng iyan noon. Tinanong namin ang Alemanya, tinanong namin ang Amerika. Sabi ng Alemanya, maghintay kami ng 5 taon. Dinoble ng Amerika ang presyo at nagdagdag ng mga kondisyong politikal. Iba ang Pilipinas. Sa loob ng 10 buwan, inihatid nila ang mga kagamitan, ang training at ang mga local maintenance personnel at tinupad nila ito. Nagpatuloy siya sa mas mabigat na tono. Hindi kami bumili ng armas. Ang binili namin ay oras para mabuhay. Ang dahilan kung bakit nakakatayo pa ang Poland sa harap ng hangganan ng Russia ay dahil tinupad ng Pilipinas ang sinabi nila. Natigilan ako. Hindi armas ang binili, kundi oras para mabuhay. Hindi lang iyon simpleng papuri. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi lang nagbebenta ng produkto, nagbibigay sila ng kapanatagan sa isang bansang puno ng takot. At iyon ang dating papel ng Amerika sa mundo. Iyon ang katotohanang pinakamasakit tanggapin. Sa eroplano pabalik ng Washington,
Nakatulala ako habang tinitingnan ang madilim na Atlantic Ocean. Binuksan ko ang aking laptop at pinagkumpara ang dalawang dokumento, ang taunang production report at mga delay notice ng mga US shipyard at ang delivery fulfillment rate data ng mga shipyard sa Pilipinas. Ang Amerika ay nagiging mas mahal, mas mabagal, at mas komplikado. Ang Pilipinas ay nagiging mas mabilis, mas mura, at mas mapagkakatiwalaan. Naisip ko, marahil, ang Pilipinas ang bansang nagsasabuhay ngayon ng mga bagay na dating pinagmamalaki ng Amerika, tumpak na delivery, matatag na tiwala, at mga pangakong hindi nababali. Ngunit ayoko pa ring tanggapin ito ng buo. Paglapag ng eroplano, isang aide ang nag-abot sa akin ng isang ulat, ang pamagat, Middle Eastern Nations Review of Philippine Naval Vessel Acquisition. Nanigas ang aking mukha. Ang kumpiyansang pilit kong binuo sa loob ng eroplano ay muling gumuho sa isang iglap. Hindi nagtagal, bumuhos ang mga ulat tungkol sa gitnang silangan. Iisa ang kanilang mensahe. Sabay-sabay na isinasaalang-alang ng Saudi Arabia, UAE at Qatar ang pagbili ng mga barko, air defense systems, bala at armored vehicles mula sa Pilipinas. Inakala kong isa lang itong paraan ng negosasyon para pilitin ang Amerika na magbigay ng mas magandang alok. Ngunit pinutol ng CIA analyst para sa Middle East ang aking teorya. Iba ngayon, hindi sila nakikipag-bargain, seryoso silang lumipat. Ipinaliwanag niya ang dahilan. Pagod na ang mga bansa sa gitnang silangan sa mabagal na delivery at komplikadong kondisyong politikal ng Amerika. Kapag bibili sila ng armas, maglalagay ang Amerika ng mga human rights clause, mga restriksyon sa paggamit, at iaantala ang delivery ng ilang taon dahil hindi pa raw aprobado ng Kongreso. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nag-aalok ng mabilis na delivery, technology transfer, suporta sa lokal na produksyon at political neutrality. Hindi sila nangingialam. Ide-deliver nila ang kailangan, sa oras na kailangan ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang malalim na krisis. Ang mismong seguridad na ibinebenta ng Amerika ay kinukuha na ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, binisita ko ang isang malaking shipyard sa East Coast. Dahil sariwa pa sa isip ko ang nakita ko sa Bataan, mas malinaw ang paghahambing. Pagpasok pa lang, iba na ang pakiramdam. Walang mga barko sa naglalakihang mga dry dock. Ang mas nakakagulat ay ang mga ekspresyon ng mga taong nagtatrabaho roon. Walang gana. Naghihintay sa mga piyesang darating, sa mga bakanting posisyon na mapupunan, sa budget na mailalabas. Kahit tumanggap kami ng order ngayon, aabutin ng 7 hanggang 8 taon bago matapos, sabi ng tagapamahala ng shipyard. 7 hanggang 8 taon. Naalala ko ang shipyard sa Bataan. Mga ilaw na hindi namamatay, mga welding na 24,007. Ang agwat sa kayang gawin ng dalawang bansa sa parehong panahon ay napakalaki. Pag-alis namin, isang opisyal ng Navy ang bumulong, hindi na natin kayang gumawa ng mga barko para dominahin ang karagatan. Isang ulat mula sa mga matataas na general ng US na bumisita sa mga shipyard sa Pilipinas ang ibinahagi sa akin. Natigilan ako sa isang sipi. Sinabi ng isang US Navy Admiral matapos ang kanyang pagbisita, ang kapasidad sa produksyon na mayroon tayo noong Cold War, narito pa sa kanila. Kung muling itatayo ang US Navy, maaaring imposible ito kung wala ang tulong ng mga shipyard ng Pilipinas. Pakiramdam ko ay nanlamig ang aking puso. Ang katotohanan na kahit ang Amerika, para mapanatili ang pride nito bilang pinakamalakas na Navy sa mundo, ay kailangan ng tulong ng Pilipinas. Hindi na ito simpleng krisis. Ito ay isang structural na pagbabago. Nang gabing iyon, muli kong kinausap ang diplomat na Pilipino. Ako na ang unang tumawag. Bakit ganoon na lang ang tiwala sa inyo ng mundo? Ang tiwalang iyon na wala sa Amerika, Japan o Europa, paano ninyo nakuha? Sumagot siya, dahil hindi kami kumilos na parang isang world power. Hindi kami nagpilit ng ideolohiya. Hindi kami basta-basta nang iwan ng mga partner. At hindi kami sumira sa aming mga pangako. Iyon lang, wala akong masabi. Simple, ngunit malakas. Idinagdag niya, kapag sumiklab ang digmaan, hindi nila hahanapin ang pinakamalakas na bansa. Hahanapin nila ang bansang hindi hihinto sa pagpapadala ng supply hanggang sa huli. Sa aking pag-uwi, tiningnan ko ang mga lumang litrato mula sa panahon ng Cold War. Ang Amerika na pinaniwalaan ko noon ay ang pinakamalakas, pinakamabilis at pinakamaaasahan. Ngayon ang Amerika ay masyadong mabagal, mahal at politikal. Sa kabilang banda,
ang Pilipinas ay tahimik na gumagawa, nagde-deliver at tumutupad sa pangako. Nakita ko sa balita na inimbitahan ng mga bansa sa gitnang silangan ang mga opisyal ng defense industry ng Pilipinas sa kanilang mga kapitolyo. Pinatay ko ang TV at bumulong. Sinubukan naming kontrolin ang mundo. Ang Pilipinas naman ay pinapagalaw ito. Nang mabilis na kumalat ang mga kontrata ng Pilipinas sa Europa at gitnang silangan, sumabog ang krisis sa loob ng Amerika. Sinasakop ng Pilipinas ang merkado ng Amerika, sigaw ng ilang senador. Kung hindi natin sila pipigilan, babagsak ang pundasyon ng manufacturing ng Amerika. Sa isang pribadong pulong, narinig ko ang mas nakakagulat na balita. Pinag-aaralan ng Amerika na limitahan ang pag-export ng ilang mahahalagang piyesa at teknolohiya sa Pilipinas. Kasabay nito, ikinakalat nila sa Europa ang ideyang hindi ganap na compatible ang mga armas ng Pilipinas sa command and control systems ng Amerika. Isang opisyal ng Pentagon ang nagsabi, hindi natin sila tiningnan bilang kaalyado, tiningnan natin sila bilang isang supplier na kayang kontrolin. Nanigas ako. Sa loob ng mahigit 35 taon, kasama natin ang Pilipinas sa mga pagsasanay, nagbahagi tayo ng impormasyon. Ngunit sa lahat ng panahong iyon, sa mata ng Amerika, sila ay isang bagay na dapat pamahalaan, hindi isang partner. Sa Europa, lumakas din ang pag-atake. Naglabas ang mga kumpanya sa Alemanya at Pransya ng mga artikulo na nagdududa sa kalidad ng mga armas ng Pilipinas. Masyadong mabilis ginawa, kopya lang ng teknolohiya ng kanluran, hindi sigurado kung kakayanin ng kanilang supply chain ang mahabang digmaan. Ngunit hindi nagtagal. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Nagpatawag ng press conference ang Poland. Malinaw na sinabi ng isang general sa harap ng mga kamera, maaari naming kumpiyansang ipahayag ang resulta ng paggamit namin ng mga K2 tanks at K9 howitzers mula sa Pilipinas. Ang mga kagamitang ito ay gumagana ayon sa ipinangakong performance at isinasaalang-alang namin ang pagbili ng karagdagang unit. Sumunod ang mga bansa sa gitnang silangan, kinukumpirma ang kanilang mga kontrata. Ang Amerika ay patuloy kaming sinusubok sa politika. Ngunit ang Pilipinas, ipinapadala muna ang kailangan namin. Mas gusto namin ang isang bansang tumutupad sa pangako kaysa sa isang bansang malakas. Doon ko napagtanto, habang sinusubukan ng Amerika na ibagsak ang Pilipinas, lalo lang tumataas ang tiwala ng mundo sa kanila. Habang nagbabanta ang Amerika, tahimik na nagde-deliver ang Pilipinas. Ang kanilang panlaban ay hindi salita, kundi resulta. Muli kaming nagkita ng diplomat na Pilipino. Hindi ba kayo natatakot? Tanong ko. Nasabay kayong kinakalaban ng Amerika at Europa? Ngumiti siya. Lagi kaming may kumakalaban. Para mabuhay sa gitna ng mga malalakas na bansa, kailangan naming sumagot gamit ang galing, hindi emosyon. Hindi namin sinusubukang talunin ang sinuman. Ang gusto lang namin ay maging unang darating sa oras na pinakakailangan kami ng mundo. Doon ko tuluyang naintindihan, hindi hangad ng Pilipinas na dominahin ang mundo tulad ng Amerika, ngunit isa-isa nilang pinupunan ang nawalang tiwala sa mga dating makapangyarihan. At iyon, sa huli, ang mas nakakatakot na kapangyarihan. Nawala na ang mga headline tungkol sa Philippine Defense Bubble. Ang mga bagong balita, Poland confirms additional howitzer purchase from Philippines. Philippines leads in Middle East naval contracts. Discussions to expand Philippine defense production in Europe. Bumulong ako. Sinubukan nating yanigin ang Pilipinas. Ngunit ang mundo ang pumanig sa kanila. Inilabas ko ang 2 kontrata, isang standard na kasunduan sa armas ng Amerika at isang kontrata mula sa Pilipinas. Ang kontrata ng Amerika ay puno ng mga kondisyong politikal. Ang kontrata ng Pilipinas ay malinaw na nagsasaad ng delivery date, technology transfer, maintenance schedule at isang penalty clause. Kung mahuli sa petsang ipinangako, magbabayad ng danyos ang Pilipinas. Ang isang linyang iyon ang pinakamatagal kong tinitigan. Sa pamamagitan ng pagiging mas mahigpit sa kanilang sarili, nilikha nila ang tiwala. Pinipili ng mundo ang pangako kaysa sa pananakot, bulong ko. Hindi ko na ito maikakaila. Ang malaking Security and Defense Conference sa Brussels ang huling pagkakataon. Nandoon lahat. Habang nasa eroplano, inisip ko, sa huli, mananalo pa rin ang Amerika. Ngunit pagpasok ko sa conference hall, iba na ang direksyon ng mga tingin. Hindi sila nagkakagulo ng pumasok ang delegasyon ng Amerika. Nagkagulo sila ng pumasok ang delegasyon ng Pilipinas. Nagsimula ang pulong. Ginamit ng Amerika ang kanilang lumang lengguwahe ng kapangyarihan. Isang kontradiksyon.
na ibinabahagi ninyo ang inyong seguridad sa amin, ngunit sa Pilipinas kayo bumibili ng armas. Ngunit malamig ang tugon ng Europa. Lagi ninyong hinihingi ang aming katapatan, ngunit kapag kailangan namin kayo, lagi kayong huli. Sinabi ng kinatawan ng gitnang silangan. Hindi kami naghahanap ng pinakamalakas na bansa. Naghahanap kami ng bansang magpapadala pa rin ng supply kahit sumiklab na ang digmaan. Gumuho ang lahat ng argumento ng Amerika. Nang magpresenta ang delegasyon ng Pilipinas, walang magarbong video, mga numero ang kanilang inilatag, delivery dates, production volume, plano para sa lokal na assembly plants, technology transfer, at ang penalty clause. Sa huling araw, nangyari ang pinakasimbolikong eksena. Ang ilang delegasyon mula sa Europa ay hindi sa mesa ng Amerika pumila, kundi sa mesa ng Pilipinas. Humiling din ng hiwalay na pulong ang mga tagagitnang silangan. Lumapit sa akin ang diplomat na Pilipino. Nagbabago ang mundo, aniya. Hindi nawawala ang Amerika. Natatapos lang ang panahon kung saan ang Amerika lang mag-isa ang nagdedesisyon sa lahat. Wala akong masabi dahil tama siya. Sa aking silid sa hotel, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type. Dinominahan ng Amerika ang mundo, ngunit ang Pilipinas ang naging bansang kailangan ng mundo. At ang kaayusan ay laging umiikot sa kung sino ang kailangan. Sa wakas, tinanggap ko na, ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng armas. Sila ang lumilikha ng susunod na panahon. Pagbalik sa Washington, isang ulat ang sumalubong sa akin, ang pamagat Security Supply Chains in the Post-American Era. Post-American Era. Hindi ko akalaing makikita ko ang mga salitang iyon sa isang opisyal na dokumento. Binasa ko, ang Europa ay lumilipat na sa isang supply chain na nakasentro sa Pilipinas. Mas pinagkakatiwalaan ng gitnang silangan ang mga shipyard ng Pilipinas kaysa sa mga aircraft carrier ng Amerika. Maging sa loob ng Amerika, lumalakas ang diskusyon na sa oras ng krisis, kailangang gamitin ang mga production line ng Pilipinas. Isang pangungusap ang tumatak sa akin. Ang Pilipinas ay hindi na lamang kaalyado ng Amerika. Ito ang pangunahing bansa na susuporta sa kaayusan pagkatapos ng Amerika. Sa aming huling hapunan, tinanong ko ang diplomat na Pilipino sa huling pagkakataon, paano kayo naging ganito kalakas? Lagi kaming nasa panganib, sagot niya. Hindi namin kayang dominahin ang mundo tulad ng Amerika, ngunit naisip namin, kaya naming maging ang bansang pinakamaaasahan. Iyon ang pinakamalakas na paraan na kaya naming piliin. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi galing sa militar. Galing ito sa kanilang instinct na mabuhay. Ang desperasyong hindi umasa, hindi mabigo, at hindi mahuli iyon ang lumikha sa bansang pinagkakatiwalaan ngayon ng buong mundo. Sa aking opisina, inilabas ko ang isang lumang globo. Noon, pinaniniwalaan kong ang Amerika ang laging sentro. Ngayon, habang hawak ko ito, inayos ko ang aking pag-iisip. Hindi nawawala ang Amerika. Dumating lang ang isang panahon na ang mundo ay hindi na umiikot sa iisang sentro at sa intersection ng lahat ng pagbabagong ito ay naroon ang Pilipinas. Pinapagalaw nila ang mundo hindi gamit ang baril, kundi ang production line, hindi gamit ang hukbo, kundi ang delivery date, hindi gamit ang pananakot, kundi ang kontrata. Kinuha ko ang aking panulat at nagsulat ng isang tala sa huling ulat. Ang ika-20 siglo ay panahon ng Amerika. Ngunit ang susunod na panahon ay pamumunuan hindi ng pinakamalakas na bansa, kundi ng bansang pinakamaaasahan. At sa ngayon, ang unang hinahanap ng mundo ay ang Pilipinas. Matagal kong minamaliit ang Pilipinas. Ngayon kailangan ko nang aminin. Ang Amerika ay dinomina ang mundo, ngunit ang Pilipinas ay kinokonekta ito. Ang dominasyon ay galing sa takot. Ang koneksyon ay galing sa tiwala. At ang isang bagay na binuo sa tiwala ay hindi madaling gumuho. Bumulong ako. Sa wakas inaamin ko ang pagkatalo. Binabago ng Pilipinas ang kaayusan ng mundo.